Kinahaponan noon ng December 24, si Vera ay talagang nahasabik na sa kanilang Christmas dinner. Ang 70 taong gulang na si Vera ay napakayaman na siyang naghanda na ng makakain para sa 5 niyang anak. Ito ay sina Charles, Eddie, Michael, Alexander at Andrew. Ang 5 anak ni Vera ay malalaki na at hindi na namumuhay ng kasama niya. Ang kanyang katulong lamang na si Sandra ang nakakasama ni Vera sa pagsasaayos ng lahat. Ang lahat ay halos nasa pagkainan na, mula sa mga exotic na prutas, caviar, mga putaheng gawa sa salmon at hipon at ilang mga tradisyonal na pagkain tuwing Pasko. Para sa inumin ay pagsasaluhan naman nila ang mamahalin nilang champagnes, dekalidad na wines at mga juice. Ang lahat ay perpekto na para kay Vera, kasama ng mga regalong kanyang inihanda para sa kanyang mga anak. Labis na nasasabik si Vera, gayunpaman ang kanyang katuwang na si Sandra na mahal siya at itinuturing na siyang ina ay labis na nag-aalala sa kasabikang ipinapakita ng kanyang amo. Nangangamba si Sandra na baka madismaya lamang si Vera sa inaasal ng kanyang mga anak pag nagkataon. Kilala ni Sandra ang 5 anak ni Vera na kapwa masasamang mga magkakapatid ni hindi nga nila nagagawang bisitahin ng kanilang ina at nagpapakita lamang sa tuwing kailangan nila ng pera. Si Vera ay isang matagumpay na negosyante, isang majority shareholder sa isang malaki at sikat na car company ng kanilang bansa at ang malaking parte ng kinikita niya kada buwan ay hinahati niya sa 5 niyang anak. Wala man lamang sa magkakapatid ang nagsipag sa pagtatrabaho at wala pa rin sa kanila ang naikakasal. Nagagawa lamang nilang gumastos ng pera sa international trips at pagdaos ng kasiyahan sa isang yacht. Ang lahat ng saya ay nasa kanila, mga luxury escorts, magagarang kasuotan, relo, kotse, at anumang bagay na pwede mong pangarapin. Isa pa naman sa pangarap ni Vera ang magkaroon ng apo, pero wala ni isa man sa kanyang mga anak ang tila nagkaka-interes na bumuo ng sarili nilang pamilya. Ang lahat ng anak na lalaki ni Vera ay mga nasa 40 taong gulang na ang edad. Ngunit nakaasa pa rin sa pera ng kanilang ina. Wala din ni isa sa 5 magkakapatid ang nagnanais na makasama ang kanilang ina sa mansyon. Alam kasi nila na sa paglipas ng panahon, isa sa kanila ang may iwan para mag-alaga ng kanilang ina dahil sa katandaan nito at ang responsibilidad na yon ang kanilang iniiwasan. Nag-aalala ng sobra si Sandra sa kanyang amo kaya't kanya itong kinausap. Sinasabi na huwag masyadong umasa dahil may posibilidad na hindi rin magpuntahan ang kanyang mga anak. Kinumpirma naman ni Vera na nagsabi ang kanyang mga anak na darating, kaya naman labis siyang nagagalak. Matagal-tagal na rin nang huling nakasama niya ng buo ang kanyang mga anak. Si Sandra naman ay tinapos na ang ilan pang natitirang gawain at nagpaalam na rin para makauwi ng maaga, habang si Vera ay nag-aabang lamang sa mga bata na magsidatingan. Subalit lumipas ang bawat oras, hanggang sa lumalim na ang gabi ay wala nga ni isa sa magkakapatid ang nakarating. Sa kabila nito ay nag-alala pa si Vera na baka may kung anumang masamang nangyari, kaya naman sinubukan niyang tawagan ng mga ito. Sa kasamaang palad ay wala man lang ni isa sa 5 ang sumagot ng kanyang tawag. Bandang huli ay nagsend na lamang siya ng audio message sa kanyang mga anak. Umaasang may isa sa kanila na tutugon sa kanyang mensahe. Pero ang 5 niyang walang modong anak ay tila hindi nagpakita ng pagpapahalaga sa kanilang ina, ni hindi man lang nila ito kinamusta o kung ano pa man sa araw ng Pasko. Lahat sila ay nasa kasiyahan, hindi naman kalayuan sa bahay ng kanilang ina. Napag-isipan ng magkakapatid na ipagdiwang ang Pasko sa ibang paraan gaya ng inuman, pambababae, pagbibisyo at walang katapusang pakikipagsiyahan. Alam nila na ang okasyon kasama ang kanilang ina ay magiging normal na hapunan lamang, kaya't hindi na sila naging interesado pa na mag-aksaya pa ng oras. Si Vera, matapos ang ilang oras na pag-aalala, ay nakatanggap na rin ng mensaheng tugon mula sa magkakapatid. Ang bawat isa sa kanila ay nagsasabi ng kanya-kanya nilang dahilan na hindi naman ganon kaimportante. Natagpuan na lamang ni Vera ang kanyang sarili ng mag-isa at malungkot. Wala ni isa man sa kanyang mga anak ang nagnanais na makasama siya sa hapunan sa araw pa man ng Pasko. Para bang binabaliwala na siya ng mga ito at ayaw nang makasama pa. Si Vera ay labis na naghihinagpis sa ginawang pag-aabandona sa kanya ng kanyang mga anak.
sa kabila ng kanyang kabutihan bilang ina. Sa puntong hindi na niya nagalaw ang mga pagkaing pinaghirapan at matagal niyang inihanda. Dumiretso na lamang siya sa kanyang kwarto para mahiga at umiyak. Sa kabilang eksena naman, sa bahay ni Sandra ay naihanda na ang handa sa hapunan. Hindi man ito ganun kaenggrande gaya ng sa handa ng kanyang amo, pero buo naman ang kanyang pamilya at nagsasalo-salo sila ng may saya. Si Sandra at ang kanyang asawa na si Marcos ay may 2 anak. Ito ay ang binatang si Julian na nasa 18 taong gulang na at si Jenny na nasa 25 taong gulang, kasal at may 2 anak. Ang 2 magkapatid, hindi gaya ng mga anak ni Vera, ay hindi pinapabayaan ang kanilang ina sa bawat pagkakataon. Hindi nakakalimot si Jenny na bisitahin ang kanyang ina sa bawat pagkakataon kasama ang kanyang mga anak. Maging ang asawa nito na si Ivan ay labis din siyang minamahal ang kanyang biyenan. Simple man ang kanilang naging hapunan para sa gabi ng Pasko, ang mas importante sa lahat ay ang pagsasama nila at ang pagsasalo-salo bilang isang pamilya, kung saan sa isang mesa ay nagagawa nilang magkwentuhan, magtawanan at magkantahan habang ang mga bata ay nagtatakbo lamang sa paligid at naglalaro. Dito na napansin ni Marcos ang tila pag-aalala sa kanyang asawa. May problema ba? Wala naman, mahal. Nag-aalala lang ako para kay Miss Vera. Iniisip ko lang kung talaga bang nadalaw siya ng kanyang mga anak. Labis na nasasaktan si Sandra para sa kanyang amo kung paano itong abusuhin ng mga makasarili at walang kwenta niyang mga anak ni hindi nila mabisita ang kanilang ina, pero panay naman ang hingi nila ng pera dito pag kanilang kailangan. Alam ni Sandra at sigurado siya na malabo ni isa sa magkakapatid ang makarating sa kanilang ina, kaya naman lubusan ang kanyang naging pangamba. Nakikita naman ng lahat ang kalungkutang pinagdaraanan ni Sandra dahil sa pagmamahal nito sa kanyang amo. Dito na nagbanggit si Julia ng isang idea na dalawin nila ang tahanan ni Miss Vera para batiin man lang ito ng maligayang Pasko. Sa paraan na iyon ay malalaman nila kung nag-iisa lamang ba talaga siya o merong nakakasama. Ang lahat ay nagkasundo sa idea na iyon dahil lahat sila ay kapwa mga taong may mabubuting puso na hindi nila matatanggap na may isang matanda na magpapalipas ng Pasko ng mag-isa. Ang mansyon ni Vera ay hindi naman din kalayuan kung saan sila nakatira, kaya't sumakay na agad sila sa sasakyan ni Ivan para sila ay maihatid. Sa unahan ng sasakyan ay naroroon si Marcos at Ivan, habang si Sandra naman, Jenny at Julian ang nasa likuran, karga-karga ang mga bata. Pagkarating sa tahanan ni Vera ay nag-doorbell agad sila at naghintay. Si Vera naman, nang marinig ang doorbell, ay biglang napaisip kung sino ang pwede niyang maging bisita ng ganoong oras, lalo't wala naman ni isa sa kanyang mga anak ang nagsabing makakapunta. Pagkabukas ni Miss Vera ng pintuan, ay dito na napagtanto ni Sandra na totoo nga ang kanyang hinala na hindi nga sinipot si Miss Vera ng kanyang mga anak. Magandang gabi po, Miss Vera. Maligayang Pasko. Medyo nakakahiyaman sabihin pero ang mesa namin sa bahay ay nasira. Kaya ang lahat ng handa namin ay nagsitapunan lamang sa sahig. Kasama ko ngayon ang mga anak ko at mga apo. Ayoko naman palipasin ng Pasko na gutom sila. Kaya naisip ko. Hindi pa man natatapos sa pagsasalita si Sandra, ang nangingiti ng si Vera ay bigla nang tumugon. Oo naman, pwede niyo akong saluhan. Tara, pasok kayo. Huwag kayong mahihiya at ariin niyo itong bahay niyo na rin. Si Vera ay nakaramdam naman ng pagkasabik. Labis siyang nasorpresa sa hindi inaasahang pagbisita ng kanyang kasambahay. Masaya siya na hindi niya mapapalipas ang Pasko ng mag-isa. Ang lahat ay pumesto na sa magarang hapagkainan na napupuno ng masarap na pagkain. Dahil ng matinding saya ng puso at emosyon, ay nagawang magsalita ni Vera. Labis akong nagagalak na nakakasama ko kayo ngayong gabing ito. Alam ng Diyos kung gaano ko ito kakailangan sa ngayon. Pinagpapasalamat ko ang lahat ng bagay na ginagawa mo dito, Sandra. Ikaw ang klase ng anak na hindi nailaan sa akin. Kaya simula ngayon ay bukas na ang aking mansyon para sa iyo at sa iyong pamilya sa anumang araw at oras. Pagsapit ng 12:00 ay ganap na silang nagsalo-salo, nagtatawanan at nagkakantahan. Pagkatapos ay magkakasamang pinanood ang magagandang fireworks display sa labas. Napatakbo naman sa paglalaro ang mga bata sa Christmas tree ng mansyon, kung saan naroroon ang mga regalo. Mami, may mga regalo oh. Pwede ba nating buksan? Si Jenny naman ay agad sinabihan ng anak.
Hindi pwede anak eh. Hindi kasi yan para sa'yo. Si Miss Vera naman sa kabilang banda ay labis na natutuwa sa kakulitan ng mga bata. Huwag niyo nang isipin yan. Gusto ko din talaga kayong bigyan ng regalo para sa gabing ito. Halika, ang lahat dito sa Christmas tree. Pagtawag na salita ni Miss Vera sa lahat. Dito, ang pamilya ni Sandra, kahit nahihiyaman, ay tinanggap ang bawat regalong ipinagkaloob sa kanila ni Miss Vera. Hindi niya naisip na isang araw ay makakapagkabit sila ng mga mamahaling regalo. Si Marcos, Jenny at Julian ay nakatanggap ng gintong relo, mamahaling mga pabango, magagarang kasuotan at may makabagong mga electronics. Si Sandra at Jenny ay nagkaroon din ng panibagong mga mamahaling cellphone na nakalaan sana para sa mga anak ni Vera. Para sa mga bata, dahil wala sa mga regalo na yon ang naayos sa kanila, ay dinala na lamang ni Vera sa isang kwarto o playroom kung saan pinapili nila ito ng kahit na anumang laruan na kanilang naisin na labis nagpaligaya sa mga bata. Si Vera, dahil sa pagkanais na magkaapo, ay nagpagawa pala agad ng isang playroom para sa bata na napupuno ng mga laruan dahil sa pagkasabik. Napatakbo ang mga bata at napayakap kay Vera, paulit-ulit na nagpapasalamat habang tinatawag siyang Lola. Si Jenny naman ay humingi ng pasensya, pinakiusap niya ang kanyang anak na tigilan ang pagtawag ng Lola. Pero ang milyonaryang matanda ay biglang naiyak at naging emosyonal ng ilang saglit. Matapos mapagmasdan ang kanyang mga nakakasama na nagtatawanan at nagkakasiyahang kasama niya na labis sa kanyang nagpapangiti, pakiramdam niya'y nagkaroon na siya ngayon ng panibagong pamilya. Pagkatapos ng lahat ay inimbitahan na ni Vera ang lahat na sa mansyon na matulog. Kinabukasan ay nag-organize naman sila ng pagbabarbecue gamit ang mga natirang pwedeng ihawin sa mga pagkain kagabi. Matapos ang kanilang pagsasalo-salo ay kinailangan na rin ni Vera na mamaalam sa kanyang mga bisita. Nagpasalamat naman siya sa lahat kung paanong naging masaya ang kanyang Pasko nang dahil sa kanila. Ang pamilya noon ay nag-aayos na sa kotse ni Ivan, habang si Vera ay kinakausap pa rin si Sandra. Alam ko naman kung bakit mo yun nagawa, Sandra. Napakaswerte mo habang minalas naman ako sa aking mga anak. May mga bagay sa inyong pamilya na hindi ko na halos nararanasan. Maraming salamat sa inyo at labis niyo akong napasaya. Si Sandra naman ay naging emosyonal na. Bago umalis ay nag-iwan muna ito ng isang mahigpit na yakap. Nang araw na iyon, December 26, ang 5 anak ni Vera ay hindi pa rin nagpaparamdam. Kaya naman, malinaw kay Vera na si Sandra lamang at ang kanyang pamilya ang siyang tunay na nagpapahalaga sa kanya. Dito na naisipang tawagan ni Vera ang kanyang abogado para may transfer agad ayon sa kanyang kagustuhan ang lahat ng shares na meron siya para kay Sandra. Nagawa na ring imbitahan ni Vera ang pamilya ni Sandra para makasama niya sa bagong taon. Masayang-masaya naman sila na maging malapit sa isang napakabait na matandang gaya ni Miss Vera. Ang pagsasalo nila ngayon sa bagong taon ay talaga namang naging masaya. Isang araw, nang pumasok si Sandra sa mansyon para magtrabaho, ay nasindak siya nang maabutan ng kanyang amo na wala nang balay sa sahig. Natataranta naman ay nagawa pa rin niyang kumilos agad at humingi ng tulong sa audio para sa mas mabilis na pagdating ng mga paramedics. Sinubukan man ng mga medics na iligtas ang buhay ni Vera pero hindi na nila ito magagawan pa ng paraan. Namatay si Vera sa biglaang pag-atake ng kanyang puso. Si Sandra ay labis na nagdadalamhati. Wala man lang siyang nagawa para mapigil ang pangyayari kung sana'y nasamahan man lang niya ito kahit sa huling sandali ng kanyang buhay. Ang buong pamilya ni Sandra ay sadyang nangulila at nagdalamhati para kay Vera na napamahal na sa kanilang lahat. Kahit sa libing man lamang ay wala man lamang ni isa sa mga anak ni Vera ang nagpakita na mas lalo pang ikinadismaya ni Sandra. Wala silang naitulong, sa halip ay si Sandra lamang at ang asawa nitong si Marcos ang siyang nagsaayos ng lahat. Pinuno ni Sandra ang libing ni Miss Vera ng mga bulaklak, lalo na yung mga klase na kanyang paborito. Ang mga empleyado naman ay nagsagawa ng sarili-sarili nilang speech para bigyang katapatan ang kanilang yumaong amo. Kung saan dito rin ay bahagi ni Sandra kung gaano kabuting tao si Vera, kung gaanong kasaya ang mamuhay na kasama ito, sa puntong labis na nagpapasalamat si Sandra na nabiyayaan siya ng tadhana ng oportunidad para sila ay magkakakilala. Matapos ang libing, pagkatapos magsambit ang lahat ng huli nilang pamamaalam, si Sandra naman kinabukasan ay bumalik sa mansyon para ito ay bisitahin. Pero pagdating doon ni Sandra ay nabungaran na niya ang 5 magkakapatid na tila nagtatalo-talo.
wala pa bang isang araw na naililibing ang kanilang ina, ay nagtatalo na agad ang walang modong magkakapatid patungkol sa kanilang mana. Nang mapansin naman ang panganay ni Vera na si Charles si Sandra, ay pagalit itong nagsalita. Ikaw nakatulong ka, umalis ka na rito. Ngayong ang aming ina ay wala na, ay wala ka na ring silbi sa mansyon na ito. Si Santi ka na at huwag ka nang magbabalik. Lingid sa kaalaman ng magkakapatid ang masamang tadhanang nag-aabang para sa kanila. Ang lahat ng interesadong partido sa kumpanya ay pinatawag agad para sa isang meeting. Ang mga anak naman ni Vera dito ay pinipilit na ang abogado ng kanilang ina na sambitin na ang nilalaman ng huling will. Ang magkakapatid ay nag-uusap-usap na at nagtatalo sa kung sino ang dapat may mas malaking mana. Agad na rin namang binasa ng abogado ang will. Ako nga pala si Vera Devalier na nagsasabing ang lahat ng meron ako, maging ang mga shares, ay maililipat sa aking katiwala na si Sandra Santana na hindi lamang kasambahay para sa akin, kung hindi isang matalik na ring kaibigan. Ang magkakapatid naman ay nabigla pero wala silang magawa sa bawat detalyeng binabasa ng abogado. Ang aking lupa at mansyon, gayon din ang kumpanya ko ng automobiles, ay nais kong maipasa rin sa pangalan ni Sandra Santana na siyang magiging bagong majority head ngayon ng kumpanya. Hindi makapaniwala si Charles at ang kanyang mga kapatid at agad silang nag-apoy sa galit. Pinagbantaan nila ng demanda ang abogado sa sinasabi nilang pagmamanipula nito sa will ng kanilang ina. Natawa naman ang abogado dahil alam niyang wala nang may papanggastos ang magkapatid kung sakali dahil ang kanilang kondo at ang lahat ng meron sila ay kasabay na ring mawawala. Lumisan na lamang ang magkakapatid, nagtatalo-talo dahil hindi na nila malaman ang kanilang gagawin. Sa kabilang banda naman ay natanggap na rin ni Sandra at ng kanyang pamilya ang balita na siya na ngayon ang nagmamay-ari ng isang napakagarang mansyon at head ng isang malaking kumpanya. Naiiyak na lamang siya, hindi dahil sa mga pagpapalang kanyang natanggap at ng kanyang pamilya, kung hindi dahil na rin sa pag-aalala niya sa kanyang minamahal na amo, ang mga alaala nilang hindi niya malilibutan kailanman. Nangako na lamang siya na aalagaan ang lahat at pahalagahan ang mga bagay na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang amo at ipagpapasalamat ito habang buhay.